Ninanakaw ang buhay ng aking anak. Habang naghihingalo si Talin, winaldas ng asawa ko ang aming huling pag-asa sa sugal habang humahalakhak ang biyenan kong tinatawag akong palamunin. Itinaboy kami sa gitna ng malamig na ulan. Ngunit ang mga luhang pumapatak ay naging apoy. Babangon ako mula sa putikan, babawiin ko ang bawat pisong ninakaw nyo at dudurugin ko ang inyong huwad na dangal. Sino ang unang luluhod sa aking paanan? Ninanakaw ang buhay ng aking anak. Habang naghihingalo si Talin, winaldas ng asawa ko ang aming huling pag-asa sa sugal habang humahalakhak ang biyenan kong tinatawag akong palamunin. Itinaboy kami sa gitna ng malamig na ulan, ngunit ang mga luhang pumapatak ay naging apoy. Babangon ako mula sa putikan, babawiin ko ang bawat pisong ninakaw nyo at dudurugin ko ang inyong huwad na dangal. Sino ang unang luluhod sa aking paanan? Wala ka talagang silbi. Pinulot ka na nga lang ng anak ko. Naging palamunin ka pa sa pamamahay ko. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na tumagos sa likuran ni Mara. Hindi siya lumingon upang sagutin ang panlalait ng kanyang biyenan na si Doña Trifona, na noon ay abala sa pagbibilang ng mga malulutong na papel de bangko mula sa upa ng kanilang mga pinto. Mas mahalaga ang ginagawa ni Mara. Nakaluhod siya sa malamig na sahig na semento, nanginginig ang mga daliri habang inaabot ang isang kalawanging lata ng biskuit sa ilalim ng lumang kama. Naroon ang buhay ng kanyang anak, ang mga lukot na barya at perang papel na inipon niya mula sa pagtitinda ng banana Q mula madaling araw hanggang gabi para sa operasyon sa puso ni Talin. Subalit nang mabuksan niya ang takip, bumungad sa kanya ang isang nakasisindak na kawalan. Walang laman ang lata. Nanginig ang buong pagkatao ni Mara. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo at nanlamig ang kanyang mga kamay na parang yelo. Nakatingin lamang siya sa ilalim ng lata. Hinahanap ang bawat patak ng kanyang pawis at luha. Ngunit ang natira lamang ay ang amoy ng lumang bakal. Nanikip ang kanyang lalamunan, hindi makahinga. Pilit na inuunawa kung paanong ang kanyang mga sakripisyo ay bigla na lamang naglaho na parang bula. Bumukas ang pinto at pumasok si Tharvin. Amoy alak at usok ng sigarilyo. Humarap sa kanya si Mara. Dala ang walang lamang lata. Puno ng pagmamakaawa at takot ang mga mata. Pinilit ni Mara na buuin ang kanyang tinig na halos mapatid dahil sa matinding kirot sa dibdib. Tharvin, nasaan ang pera ni Talin? Ang pera para sa operasyon niya. Tiningnan lamang siya ni Tharvin nang may pagkayamot at kawalang pakialam. Nag-iwas ito ng tingin at kumuha ng baso. Natalo ako, okay? Malas ang baraha ngayon. Huwag ka ngang umiyak dyan. Kikitain din naman natin yon bukas. Gumuho ang huling haligi ng pag-asa sa dibdib ni Mara. Ang perang iyon ay inipon niya ng ilang taon. Pinagkaitan niya ang kanyang sarili ng pagkain at pahinga. At ngayon ay pinunasan lamang ng kanyang asawa na parang alikabok. Bago pa man makapagsalita si Mara upang ilabas ang kanyang matinding galit, sumingit ang matalim na tinig ni Doña Trifona na lumapit sa kanila. Aba, at ikaw pa ang may ganang magalit? Kung marunong kang mag-alaga ng asawa, hindi siya maghahanap ng aliw sa labas at magsusugal. Kasalanan mo kung bakit nagkakaganyan ang anak ko. Pati yang batang may sakit na hindi naman sa pamilya namin. Kami pa ang bumubuhay. Kung gusto mong magreklamo, umalis kayo sa pamamahay ko. Ang kawalang katarungan ay parang lason na unti-unting sumisira sa pag-iisip ni Mara. Pinilit niyang ipagtanggol ang karapatan ng kanyang anak na mabuhay, nagmakaawa at lumuhod sa harap ng kanyang asawa. Ngunit ang naging kapalit nito ay ang marahas na pagkaladkad sa kanya palabas ng bahay. Walang awa siyang itinulak ni Doña Trifona sa labas ng pinto kasama ang ilang piraso ng kanilang lumang damit na itinapon na parang basura. Isang matinding bagyo ang humahampas sa labas. Ang hangin ay marahas na humihiwa sa kanilang balat, habang ang ulan ay bumubuhos ng walang patid, nilulunod ang buong paligid sa lamig at dilim.
Yakap-yakap ni Mara ang maliit at mahinang katawan ni Thalin na nanginginig at naghihingalo sa gitna ng unos, walang anumang masisilungan. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagluha, kinuha ni Mara ang isang hindi pa tapos, naniniting na damit. Isang proyektong ginagawa niya tuwing gabi para sana may maisuot ang anak sa araw ng operasyon nito. Maingat niyang ibinalot ang pira-pirasong sinulid sa malamig na katawan ng bata. Pinipilit na ilipat ang sarili niyang init kahit na alam niyang hindi ito sapat. Nakaluhod siya sa putikan, tila isang rebulto ng matinding kalungkutan habang pinapanood ang saradong pinto ng bahay na akala niya ay magiging kanlungan nila. Tumingala si Mara sa madilim na kalangitan, nagtatanong kung bakit ganito kalupit ang tadhana. Ngunit ang kanyang atensyon ay mabilis na nabalik nang maramdaman niya ang pagbigat ng katawan ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Huminto ang manipis na paghinga ni Thalin. Walang anumang pag-angat at pagbaba sa maliit nitong dibdib. Isang nakapapasong takot ang kumawala sa kaibuturan ni Mara habang unti-unting dumampi ang lamig ng patak ng ulan sa kanyang pisngi, kasabay ng panginginig ng kanyang kaluluwa sa pag-aakalang tuluyan na siyang tinalikuran ng mundo. Ang malamig na patak ng ulan sa pisngi ni Mara ay tila naging yelo nang maramdaman niyang hindi umangat ang dibdib ni Thalin. Niyakap niya ng mahigpit ang bata, idinikit ang sariling mukha sa basang noo nito, at paulit-ulit na hinagod ang likod upang bigyan ito ng init. Isang mahaba at malalim na paghugot ng hininga ang nagmula sa maliit na labi ng bata. Isang manipis na sinulid ng buhay na muling nagdugtong sa naghiwalay na kaluluwa ni Mara. Sa gitna ng madilim at maputik na kalsada, isang anino ang lumapit. Isang matandang babae na may bitbit na lumang payong ang huminto sa kanilang harapan. Ang mga mata nito ay puno ng awa at pag-unawa. Siya si Aling Rosa, isang nagtitinda sa bangketa na madalas bilhan ni Mara ng gulay sa palengke. Walang maraming tanong. Inalalayan ng matanda si Mara patayo at iginiya sila patungo sa kanyang munting barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa loob ng munting tahanan, ibinalot ni Aling Rosa si Thalin sa isang tuyo at makapal na kumot. Naghain siya ng mainit na lugaw sa isang lumang mangkok. Pinakain ni Mara ang anak ng paunti-unti hanggang sa makatulog ito ng payapa. Ang paghinga ay naging pantay at malumanay. Nang makasiguro siyang ligtas na ang bata, tahimik na tumayo si Mara at dinala ang mangkok sa maliit na lababo. Habang hinuhugasan niya ang pinagkainan gamit ang kanyang panginginig na mga kamay, hindi na niya napigilan ang pag-apaw ng kanyang damdamin. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigil ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa tubig na naguhugas sa dumi ng mangkok. Umiyak siya nang walang anumang tinig na lumalabas sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na may nagmalasakit sa kanila. Isang estranghero na nagbigay ng kalinga na ipinagkait ng sarili niyang pamilya. Sa bawat patak ng kanyang luha, isang sumpa ang nabuo sa kanyang puso. Tatalikuran niya ang kahinaan. Magiging pader siya na hindi matitibag ng anumang kasamaan para sa kanyang anak. Nilapitan siya ni Aling Rosa at marahang hinaplos ang kanyang likuran. Anak, hindi habang buhay ay uulan. May kakilala ako sa kantin ng isang malaking kumpanya, ang Cross Corporation. Naghahanap sila ng tagahugas ng pinggan. Mababa man ang sahod, marangal itong trabaho. Tiningnan ni Mara ang matanda nang may labis na pasasalamat. Ipinagpatuloy ni Aling Rosa ang pagbabahagi ng kwento habang inihahanda ang kanilang hihigaan. Medyo mahigpit lang sa itaas. May misteryosong boss daw doon na walang sinasanto. Galit na galit iyon sa mga magnanakaw at sinungaling, kaya madalas ay may natatanggal na empleyado. Pero wag kang mag-alala. Sa kusina ka naman at hindi mo siya makakasalamuha. Tumango si Mara. Walang pakialam kung gaano kahirap ang trabaho, basta't may pandugtong siya sa buhay ni Thalin. Kinabukasan, naiwan si Thalin sa pangangalaga ng matanda habang tinahak ni Mara ang daan
patungo sa likurang bahagi ng naglalakihang gusali ng Cross Corporation. Puno ng kaba ang kanyang dibdib habang naglalakad sa makipot na pasilyo ng kusina, bitbit ang isang tray ng mga babasaging baso. Nakayuko siya, maingat na inihahakbang ang mga paa, kaya hindi niya napansin ang isang matangkad na bulto ng lalaki na lumabas mula sa pribadong pintuan. Nagkabanggaan sila. Ang isang basong nasa dulo ng tray ay dumulas at bumagsak sa sahig, nadurog sa maliliit na piraso at nagkalat sa makintab na baldosa. Dali-dali siyang yumuko upang pulutin ang mga bubog, humihingi ng paumanhin ng paulit-ulit habang kinakagat ang ibabang labi sa takot na matanggal agad sa unang araw. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, nagtama ang kanilang mga mata. Isang lalaking may perpektong tindig, nakasuot ng madilim na formal na kasuotan, at may mga matang kasing lamig at kasing lalim ng karagatan. Nakatitig ito sa kanya, sinusuri ang bawat linya ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa halip na magalit sa kalat, dahan-dahang bumaba ang paningin ng lalaki sa nanginginig na mga daliri ni Mara na malapit ng masugatan ng matatalim na bubog sa sahig. Ang hapdi ng matapang na sabon ay tila mga karayom na tumutusok sa mga bitak-bitak na balat sa kamay ni Mara. Nakayuko siya sa harap ng malaking lababo ng kusina, walang tigil sa pagkayod ng mga natuyong dumi sa mga naglalakihang kaldero. Bawat paggalaw ng kanyang mga braso ay may kasamang kirot, ngunit hindi siya tumigil upang magpahinga. Sa tuwing nakararamdam siya ng pangangawit, ipinipikit lamang niya ang kanyang mga mata at inaalala ang payapang mukha ni Thalin na natutulog sa munting higaan ni Aling Rosa. Ang larawang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang tanggapin ang mga dagdag na oras ng pagtatrabaho na inaalok ng punong kusinero. Wala siyang karapatang mapagod. Kailangan niyang punan muli ang lata ng biskuit na ninakaw ng sarili niyang asawa. Sa kabilang dako ng syudad, walang bakas ng pagsisisi sa tahanan ng mga De Los Reyes. Nakaupo si Doña Trifona sa labas ng kanilang pinto. May suot na bagong kwintas at abala sa pakikipag-usap sa mga kapitbahay na nag-uusisa kung bakit biglang nawala ang kanyang manugang. Gumuhit ang isang mapangutyang ng ngiti sa labi ng matanda, habang pilit na ginagawang malungkot ang kanyang tinig. Ipinagkalat niya na hindi na nakatiis si Mara sa hirap ng buhay, kaya sumama ito sa isang mayamang lalaki at iniwan ang asawang nagpapakahirap magtrabaho. Sa loob ng bahay nakahiga lamang si Tharvin, nakatingin sa kisame at nag-iisip kung saan kukuha ng panibagong puhunan para sa isusugal bukas. Wala sa kanilang isip ang kalagayan ng batang may sakit na itinaboy nila sa gitna ng unos. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang mapanatiling malinis ang kanilang pangalan sa mata ng ibang tao, kahit pa ang kaluluwa nila ay matagal nang nabubulok. Sa kusina ng Cross Corporation, isang gusot at punit-punit na papel ang inihagis ng punong kusinero sa basurahan matapos itong magalit sa maling listahan ng mga ihahatid na gulay. Nang makaalis ang kusinero, tahimik na lumapit si Mara. Maingat niyang pinulot ang mga piraso ng papel, inilapag sa isang tuyong sulok ng mesa at sinubukang pagdugtong-dugtungin ang mga ito. Gamit ang isang lumang lapis, sinimulan niyang isulat muli ang listahan mula sa kanyang memorya. Itinatama ang mga maling pagkukwenta sa presyo at dami ng mga sangkap na napansin niya habang naghuhugas ng mga lalagyan kanina. Tahimik niyang pinunasan ang namumuong pawis sa kanyang noo, gamit ang laylayan ng kanyang kupas na damit. Wala siyang kamalay-malay na, mula sa makapal na salamin ng opisina sa itaas, isang pares ng malamig, ngunit mapagmasid na mga mata ang nakatitig sa kanya. Pinagmamasdan ni Tadeon ang bawat galaw ng babaeng kamakailan lamang ay nakabangga niya. Nakita niya ang kasipagan nito, ang talas ng isip na nakatago sa likod ng maruruming damit, at ang isang uri ng dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi. Isang pambihirang babae na patuloy na lumalaban kahit nakalugmok na sa lupa. Sa loob ng tahimik na opisina sa pinakamataas na palapag,
Lumapit si Tadeon sa kanyang mesa at binuksan ang isang maliit na kahon ng pelus. Sa loob nito ay isang lumang litrato ng isang batang babae na may manipis na buhok at maputlang mga labi dahil sa sakit. Tinitigan niya ito ng matagal, inaalala ang sakit ng pagkawala na hindi kailanman naghilom sa kanyang dibdib. Nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Mara kanina, tila may isang sugat sa kanyang nakaraan ang muling nabuksan, ngunit may kasama itong kakaibang init na nagbibigay ng kapanatagan. Dinampot niya ang telepono at nag-iwan ng isang maikling utos sa tagapamahala ng tauhan. Kinahapunan, hindi makapaniwala si Mara nang tawagin siya ng tagapamahala upang ibalita ang isang pagbabago. Inilipat siya mula sa paghuhugas ng pinggan patungo sa pangkat ng inventaryo, isang posisyon na may mas magaan na trabaho ngunit may mas mataas na sahod dahil sa nakita nilang husay niya sa pag-alala ng mga numero at pag-aayos ng mga listahan. Gumaan ang dibdib ni Mara, tila nabunutan ng isang mabigat na tinik. Agad siyang inatasan na suriin ang mga lumang talaan ng mga naghahatid ng produkto para sa buong kumpanya. Ngunit habang maingat na inililipat ni Mara ang kanyang paningin sa mga hanay ng numero at pangalan sa makapal na folder, huminto ang kanyang mga daliri. Bumilis ang pagkabog ng kanyang dibdib at nanlamig ang kanyang batok. Mula sa listahan ng mga nakakakuhang pondo, isang pamilyar na pangalan ng kumpanya ang nakasulat. Isang kumpanyang alam niyang matagal nang ginagamit ni Tharvin bilang pambalot sa kanyang mga lihim na transaksyon. Ang pangalan sa papel na yon ay tila sumusunog sa kanyang mga mata. Sa loob ng maliit at maalikabok na silid ng inventaryo, maingat na binuklat ni Mara ang mga lumang pahina ng talaan. Ang ilaw mula sa pundidong bumbilya ay nagbibigay ng dilaw na anino sa kanyang pagod na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Bawat numero at bawat pangalan ay inuukit niya sa kanyang isipan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsusuri, napansin niya ang isang malaking pagkakaiba na nagbigay ng kilabot sa kanyang batok. Ang pondong inilalaan para sa Puso ng Pag-asa Charity ay umaabot sa milyon-milyon, ngunit ang aktwal na gastusin para sa mga ipinapakain sa mga benepisyaryo sa pananghalian ay halos wala pa sa 10% bahagi nito. May lamat sa sistema, isang butas na nilulusutan ng salapi ng mga nangangailangan. Ang kanyang malalim na pag-iisip ay nahinto. Nang bumukas ang pinto ng pasilyo at pumasok ang isang babaeng balot ng alahas at mamahaling pabango. Siya si Thiriel, ang direktor ng kawanggawa ng kumpanya. Naglalakad ito ng may pagmamalaki, nagbabahagi ng mga mabulaklak na salita tungkol sa pagtulong sa mahihirap sa mga tauhan ng kusina. Ngunit para kay Mara, na nakaranas ng tunay na pang-aapi, madaling makita ang pagkukunwari sa likod ng mga matatamis na ngiti nito. Ang mga mata ni Thiriel ay walang bakas ng tunay na awa. Mahigpit na nakakapit sa braso ni Thiriel ang isang makapal na pulang folder na tila naglalaman ng mga sikretong hindi maaring masikatan ng araw. Nang lumabas si Mara sa likurang eskinita upang magtapon ng mga natirang kahon, isang magulong anino ang humarang sa kanyang daraanan. Isang lalaking may gusgusing damit at nanginginig na mga balikat ang lumapit sa kanya mula sa dilim. Siya si Tavion, ang dating accountant na sinisante ng kumpanya ng walang laban. Miss, kung nakikita mo ang mga mali sa papel, huwag mo nang ituloy. You don't know what you're dealing with. Kakainin ka nila ng buo. Babala ni Tavion na may bahid ng matinding takot at pait sa tinig. Subalit hindi umatras si Mara. Tinitigan niya ang lalaki ng may tapang at pag-unawa. Nakikita niya rito ang refleksyon ng sarili niyang pang-aapi. Ipinaliwanag ni Mara na hindi siya nag-uusisa para sa sarili, kundi may buhay ng isang bata siyang ipinaglalaban na ninakawan din ng karapatang mabuhay. Sa nakitang katapatan at pighati sa mga mata ni Mara, unti-unting lumambot ang tigas sa puso ni Tavion. Nauunawaan niya ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Bago umalis ang lalaki, pabalik sa dilim, nangako itong hahanapin at ibibigay kay Mara
Ang mga lumang libro ng kwenta na patagong itinakas nito bago siya paalisin ng mga gwardya. Bumalik si Mara sa kanyang mesa na halos ubos na ang lakas. Ang bigat ng mundo, ang sikreto ng kumpanya, at ang pag-alala sa kanyang anak ay tila sabay-sabay na dumagan sa kanyang mga balikat. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa ibabaw ng mga nakapatong na folder, pilit na pinapakalma ang sariling isip na puno ng gulo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkahapo, isang mainit na singaw ang dahan-dahang humaplos sa kanyang muka. Pag-angat ng kanyang paningin, nakita niya ang malapad at papalayong likuran ni Tadion. Wala itong sinabing anumang salita, hindi nag-iwan ng anumang paalala. Ngunit sa ibabaw ng kanyang mesa ay may isang baso ng bagong timplang mainit na kape. Kinuha ni Mara ang baso at inilapit ito sa kanyang muka. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ninamnam ang init na nanggagaling dito. Hindi niya ito agad ininom. Mas pinili niyang damhin ang kakaibang kagalakan sa kanyang dibdib. Ang nakakapanatag na pakiramdam na sa gitna ng kanyang mag-isang laban sa isang malupit na mundo, may isang taong tahimik na nagmamalasakit at nakakakita sa kanyang halaga. Ang panandaliang kapayapaang yon ay biglang nawasak ng umilaw ang screen ng kanyang lumang telepono sa gilid ng mesa. Nagpapakita ng pangalan ng ospital kung saan naroon si Talin. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang sagutin niya ito. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at tensyon. Bumagsak ang katawan ng bata at nawalan ng malay. Kailangan itong ikabit sa isang makina upang patuloy na makahinga. Ngunit ang patakaran ng ospital ay mahigpit. Hindi maikakabit ang makina kung walang maibibigay na malaking paunang bayad bago sumikat ang araw bukas. Nabitawan ni Mara ang hawak na panulat. Ang mabilis at walang patid na pagguhit ng linya sa monitor ng puso ng kanyang anak ay tila nakikita niya sa hangin, nagbabadyang tumigil at maging isang tuwid, naguhit anumang oras kung hindi siya makakahanap ng himala sa gabing iyon. Ang pagbaba ng sariling dignidad ay may katumbas na pisikal na bigat na tila dumudurog sa mga buto ni Mara habang naglalakad siya pabalik sa bahay ng mga De Los Reyes. Bawat hakbang ay isang laban sa pagitan ng kanyang pagmamalaki at ng naghihingalong buhay ng kanyang anak. Pagpasok niya sa sala, nadatnan niya si Doña Trifona na komportableng nakaupo sa paborito nitong silya, nagpupunas ng isang bagong biling mamahaling florera. Lumuhod si Mara sa malamig na sahig. Ibinaba niya ang kanyang ulo, pilit na nilulunok ang anumang natitirang hiya sa kanyang pagkatao at nagmakaawa para sa kahit kaunting tulong o pautang upang mailigtas lamang ang inosenteng bata sa ospital. Sa halip na awa, isang mapangutyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Tiningnan niya si Mara mula ulo hanggang paa, tila isang maruming insekto na nakapasok sa kanyang malinis na pamamahay. Ang kapal din naman ng mukha mong bumalik dito para manghingi ng pera. Wala kang utang na loob, Mara. Pinulot ka lang ng anak ko mula sa putikan, binigyan ng pangalan, tapos ngayon kami pa ang papasan sa batang yan. Siguro nga ay nasa masamang dugo mo talaga ang sakit, kaya ganyan ang nangyari sa anak mo. Huwag mo kaming idamay sa sumpa mo. Ang mga salitang yon ay tila asidong ibinuhos sa nagdurugong puso ni Mara. Iniangat niya ang kanyang paningin at nakita ang anino ni Tharvin na nagtatago sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto. Nakita niya ang asawa, nag-iwas ng tingin at duwag na tumalikod sa obligasyon nito bilang isang ama upang magtago sa palda ng kanyang ina. Sa ibabaw ng mesa malapit sa kwarto, napansin ni Mara ang isang kumikislap na susi ng bagong sasakyan. Isang malaking katanungan ang nabuo sa kanyang isip kung saan kumukuha ng malaking halaga ang asawa para sa mga karangyaan nito habang ang sarili nitong anak ay naghihingalo dahil sa kawalan ng pera. Ngunit wala na siyang lakas upang magtanong. Wala nang pagmamahal na natitira sa kanyang pagkatao. Tanging isang malalim na pagkamuhi ang umusbong sa kanyang dibdib. Dahan-dahang tumayo si Mara.
Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang mga kuko ay bumaon ng mariin sa kanyang mga palad hanggang sa halos magdugo ang mga ito. Ang pisikal na sakit na yon ang pumigil sa pagpatak ng kanyang mga luha. Tinalikuran niya ang mga Delos Reyes nang walang anumang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Sa paghakbang niya palabas ng bahay na yon, iniwan na niya ang dating sarili na laging nagdadalawang isip at madaling masaktan. Hindi na siya muling magpapailalim sa mga taong hindi marunong umunawa. Pagbalik niya sa ospital, dala ang mabigat na damdamin at pagod na isip, sinalubong siya ng isang nurse na may hawak na mga formularyo. Nabigla si Mara nang malaman niyang nakakabit na ang kinakailangang makina kay Thalin at ang buong paunang bayad ay naasikaso na mula sa isang taong piniling manatiling hindi nagpakilala. Nilibot ni Mara ang kanyang paningin sa pasilyo at nakita niya ang matangkad na bulto ni Thaddeon na nakatayo sa dulo, bahagyang nakasandal sa pader ng ospital. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang anumang pag-uusap na namutawi, tanging isang banayad at nagpapakalmang pagtango mula kay Thaddeon ang nagkumpirma ng lahat. Isang mainit na alon ng kagalakan at labis na pasasalamat ang bumalot sa puso ni Mara. Ang lalaking ito, na kanyang amo at isang estranghero sa kanyang magulong buhay, ang tahimik na nagbigay ng kaligtasang ipinagkait ng sarili niyang pamilya. Nang makapasok siya sa tahimik na kwarto ni Thalin, naupo si Mara sa gilid ng kama at maingat na inayos ang maliit na bag ng mga lumang damit ng bata upang libangin ang sarili. Sa kanyang pag-aayos, isang nakatuping papel ang dumulas mula sa loob ng isang lumang aklat. Kinuha niya ito at pinagmasdan. Ito ang kopya ng aplikasyon nila sa Puso ng Pag-asa Charity na ibinalik sa kanya noon dahil daw sa kakulangan ng pondo ng kumpanya. Ngunit nang ibuklat niya ito, nang buo upang itabi sana muli. Huminto ang kanyang paghinga at nanlamig ang buo niyang katawan. Sa ibaba ng pahina, kung saan nakatatak ang salitang tinanggihan, may isang maliit na bahagi na nagpapakita ng pag-aproba para sa pagpapalabas ng pera patungo sa isang kinatawan. At ang pirma sa ibabaw ng linyang yon ay hindi kay Tiriel, kundi isang pirma na kabisadong-kabisado niya. Ang pirma ng taong umangkin sa perang dapat sana ay para sa buhay ng kanyang anak. Ang pirma na kasing talim ng kutsilyo. Sa ilalim ng malamig at madilim na ilaw ng maliit na opisina ng inventaryo, magkasamang yumuko sina Mara at Thabyon sa ibabaw ng makapal na ledger na itinago ng lalaki. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging malapot at mahirap lang hapin habang dahan-dahang binubuklat ni Mara ang bawat pahina. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ang bawat dulo ng kuko ay tila nawawalan ng kulay habang hinahanap niya ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Nang marating nila ang huling bahagi ng listahan para sa mga benepisyaryo ng Puso ng Pag-asa Charity, huminto ang paggalaw ng kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Approved beneficiaries, Thalin Sorrento. Mahinang sambit ni Mara. Ang kanyang boses ay tila isang piping pagsigaw sa gitna ng katahimikan. Nakasulat sa tapat ng pangalan ng kanyang anak, ang halagang umaabot sa milyon-milyong piso. Isang pondong higit pa sa sapat upang bayaran ang operasyon at matiyak ang kinabukasan ng bata. Ngunit ang katotohanan ito ay sinundan ng isang mas malalim at mas masakit na sugat. Ipinakita ni Thabyon ang kopya ng withdrawal slip na nakalakip sa dokumento. Doon, sa ibabaw ng linyang nakalaan para sa tumanggap ng tseke ay ang pirma na kabisadong-kabisado ni Mara. Tharvin Delos Reyes. Ang buong mundo ni Mara ay gumuho ng walang anumang ingay. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na kayang ilarawan ng luha. Naintindihan niya ang lahat sa isang iglap ng paningin. Ginamit ng sariling ama ang sakit ng anak upang kumuha ng pera mula sa kumpanya, pera na dapat sana ay nagligtas sa bata mula sa bingit ng kamatayan,
Ngunit pinili nitong isugal at ubusin para sa sariling kaligayahan, kasabwat ang mapagpanggap na si Tyriel. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na sahig. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pilit na humihinga dahil sa matinding sikip na tila isang bakal na nakapalupot sa kanyang puso. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at ang kanyang isip ay puno ng mukha ng kanyang anak na nahihirapan sa ospital habang ang asawa niya ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Sa gitna ng kanyang pagkasira, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Tadeon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala nang makita ang kalagayan ni Mara. Hindi siya nagtanong ng anuman. Lumapit siya at marahang umupo sa tabi ni Mara sa sahig. Hindi alintana ang dumi o ang kanyang formal na kasuotan. Nanatili siyang tahimik, hinahayaan ng katahimikan na maging kanlungan ng babaeng kasalukuyang winawasak ng katotohanan. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang inabot ni Mara ang braso ni Tadeon at doon ay isinandal ang kanyang ulo. Hinayaan ni Tadeon na mabasa ang kanyang mamahaling suit ng mga luha ni Mara. Marahil ay naramdaman ni Tadeon ang panginginig ng buong katawan ni Mara, kaya dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang tinapik ang likod nito. Isang simple at tahimik na paraan ng pagpapatahan sa isang kaluluwang sugatan. Sa mga sandaling iyon, ang init na nagmumula kay Tadeon ang naging tanging proteksyon ni Mara laban sa kalupitan ng mundong kanyang kinagagalawan. Nang bahagyang kumalma ang kanyang paghinga, dahan-dahang tumayo si Mara sa tulong ni Tadeon. Ngunit ang sandaling kapayapaan ay muling nabasag nang maramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang asul na ilaw ang nagmula sa screen, nagpapakita ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa ito ni Mara nang may nanginginig na mga kamay. "Alam ko ang ginagawa mo. Tumigil ka na bago may mangyaring masama sa anak mo." Nabitawan ni Mara ang kanyang telepono. Ang tunay na panganib ay hindi na lamang nasa loob ng mga pahina ng ledger, kundi nasa paligid na nila, nagmamasid at naghihintay ng pagkakataong manakit muli. Ang liwanag ng screen na unti-unting namamatay ay tila sumisimbolo sa panibagong dilim na paparating sa kanilang buhay. Ang mabilis na pagpintig ng ugat sa kanyang leeg ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos. Kumaripas ng takbo si Mara palabas ng gusali. Hindi inaalintana ang hapdi ng kanyang mga binti o ang bigat ng kanyang paghinga. Ang bawat hakbang niya sa semento ay puno ng takot na baka huli na ang lahat. Ang mensaheng natanggap niya ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Nang makarating siya sa pasilyo ng ospital, ang kanyang paningin ay malabo dahil sa pawis at luhang naghahalo. Ngunit agad siyang napahinto nang makita ang pamilyar na bulto ni Tadeon sa labas ng kwarto ni Tallene. Hindi nag-iisa si Tadeon. May dalawang lalaking nakasibilyan na may malalapad na balikat ang nakatayo ng tuwid sa magkabilang panig ng pinto. Ang kanilang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat taong dumaan. Nilapitan ni Tadeon si Mara at marahang hinawakan ng kanyang siko upang patatagin ang kanyang nangangatog na tuhod. Sinabi ni Tadeon na huwag nang mag-alala dahil ang mga lalaking iyon ay kanyang mga pinagkakatiwalaang security personnel na mananatili doon upang matiyak na walang sino mang makalalapit sa bata nang wala silang pahintulot. Ang kapanatagan sa tinig ni Tadeon ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Mara. Bagaman ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin tuluyang napapawi. Sa isang sulok ng waiting area, muling nagkita sina Mara at Tavion. Ang mukha ng dating accountant ay maputla at ang kanyang mga mata ay balisaw-saw. Ibinulong ni Tavion na mukhang may espiya si Tyriel sa loob mismo ng ospital dahil ang impormasyon tungkol sa kalagayan ni Tallene at ang bawat kilos ni Mara ay tila mabilis na nakakarating sa panig ng mga kalaban. Ang katotohanan ito ay lalong nagpabigat
Sa pakiramdam ni Mara, ang lugar na dapat ay kanlungan para sa paggaling ng kanyang anak ay naging isang pugad ng mga ahas na handang manuklaw anumang oras. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, muling umilaw ang telepono ni Mara. Ang pangalan ni Doña Trifona ang nakasulat sa screen. Nang sagutin ito ni Mara, bumungad sa kanya ang isang boses na tila pulot sa tamis, ngunit may lason sa ilalim. Mara anak, bumalik ka na sa asawa mo. Huwag ka nang matigas ang ulo. Isipin mo ang kapakanan ni Talin. Baka kung mapano pa ang bata sa ginagawa mong paglalayas. Nandito kami para sa inyo, basta't marunong kang sumunod. Ang bawat salita ng matanda ay isang malinaw na pagtatangka ng gaslighting. Pilit na ipinaparamdam kay Mara na siya ang may sala sa lahat ng nangyayari. Ngunit ang Mara na laging yumuyuko noon ay wala na. Huminga siya ng malalim at naramdaman ang lamig ng kanyang sariling paninindigan. Wala akong asawa, Doña Trifona. At wag na wag niyo nang babanggitin ang pangalan ng anak ko. Ang mga kamay niyo ay puno na ng dumi at hinding-hindi ko nahahayaang mahawakan niyo pa kami ulit. Matapos bitawan ang mga salitang yon, pinatay ni Mara ang tawag ng walang pag-aalinlangan. Nakita niya ang bahagyang pagngiti ni Tadeon sa kanyang tabi, isang tahimik na pagkilala sa kanyang bagong nahanap na lakas. Bago matapos ang gabi, lumapit si Tadeon kay Mara at kinuha ang isang maliit na kagamitang gawa sa bakal mula sa kanyang bulsa. Isa itong keychain na may maliit na pindutan sa gitna. Pindutin mo ito at darating ako. Kahit nasaan ka man, mahinang sabi ni Tadeon. Nang iabot niya ito, ang dulo ng kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa palad ni Mara. Ang init ng ugnayang iyon ay tila isang kuryenteng gumuhit sa buong pagkatao ni Mara, nagbibigay ng isang uri ng kilig na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit higit sa lahat ay nagbibigay ng katiyakan na sa labang ito, hindi na siya nag-iisa. Habang ang lahat ay tila humuhupa sa ospital, bumalik naman si Tavion sa kanyang maliit at madilim na inuupahang kwarto sa kabilang bahagi ng lungsod. Pagod na pagod siya at ang tanging nasa isip ay ang magpahinga. Ngunit nang hawakan niya ang seradura ng kanyang pinto, naramdaman niya ang isang hindi pamilyar na luwag. Ang marahang pag-ikot ng bakal na hawakan ng pinto nang walang kahirap-hirap ay nagpahiwatig na ang kandado ay sa pilitang sinira. Dahan-dahang bumukas ang pinto, inilalantad ang kadiliman sa loob ng silid na tila isang naghihintay na panganib. Ang masangsang na amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng ospital ay tila biglang naging mainit nang marinig ni Mara ang matinis na boses na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang bawat hakbang na papalapit ay may kasamang bigat na tila yayanig sa katahimikan ng kwarto ni Talin. Bumukas ang mabigat na pinto at pumasok sina Doña Trifona at Tharvin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkukunwari at puot. Hindi inalintana ng matanda ang kalagayan ng bata sa loob. Agad itong nagsisigaw upang makuha ang atensyon ng mga nurse at iba pang taong dumadaan sa labas. Ito ang kanilang paboritong taktika, ang gamitin ng hiya at ang pampublikong kahihiyan upang pasukuin si Mara. Walang utang na loob. Pinulot ka lang namin mula sa putikan, binigyan ng bubong, tapos ngayon ay itatago mo ang apo ko? Gusto mo kaming siraan sa lahat? Ang boses ni Trifona ay tila mga latigo na humahampas sa dangal ni Mara sa harap ng maraming saksi. Pilit na lumapit si Tharvin sa kama ni Talin, tila may balak na buhatin ang bata at gawin itong hostage upang mapuwersa si Mara na sumama muli sa kanila. Ang kawalang-galang nila sa isang lugar na dapat ay sagrado para sa mga may sakit ay tila isang laso na kumakalat sa buong silid. Naramdaman ni Mara ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal na gilid ng kama ni Talin. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa metal upang pigilan ang sariling panginginig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang panginginig na yon ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aalab na paninindigan. Humakbang siya sa harap ng pinto
Hinarangan ang daraanan ni Tarvin. Ang kanyang likuran ay tila naging isang matibay na pader na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Trifona. Ang kanyang paningin ay kasing talim ng kidlat na tumatama sa gitna ng kadiliman. Pinulot o ninakawan? Ang mahinahon, ngunit mariing tanong ni Mara ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Trifona. Pinulot niyo ako para gawing alipin habang ninanakawan niyo ang sarili niyong dugo? Ang perang para sa buhay ng anak ko, Tarvin, naan. Isinugal mo sa harap ng mga demonyo habang ang anak mo ay hindi makahinga. Ang mga tao sa pasilyo ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mata ng mga nurse ay lumipat mula sa pagkagulat tungo sa pagkamuhi sa mag-inang Delos Reyes. Ang bawat salita ni Mara ay tila isang pako na ibinabaon sa huwad na dangal na pilit na itinatayo ng kanyang biyenan. Sa kalagitnaan ng tensyon, ang anino ng isang matangkad na lalaki ang lumitaw mula sa pintuan. Ang presensya ni Tadeon ay tila nagbigay ng bigat sa hangin na nagpatahimik sa lahat. Kasama niya ang pamunuan ng ospital at ilang gwardya na may seryosong mga mukha. Hindi na kailangang magsalita ni Tadeon ng malakas. Ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na upang malaman ni Trifona na tapos na ang kanilang paghahari-harian. Ginamit ni Tadeon ang kanyang awtoridad bilang isa sa mga malalaking donor ng ospital upang ipag-utos ang agarang pagpapaalis sa dalawa. Binigyan din niya sila ng isang formal na babala tungkol sa isang restraining order na kasalukuyan ng inihahanda ng kanyang mga abogado. Bago tuluyang mahila ng mga gwardya palabas, lumingon si Tarvin kay Mara. Ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng pagsisisi, kundi isang madilim at nakatatakot na ngiti. Akala mo ba ay tapos na ito, Mara? Magpakasaya ka muna sa ngayon. May malaking perang paparating sa akin at sisiguraduhin kong sa oras na mangyari iyon, hinding-hindi niyo na ako matatakasan. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa hukay. Punong-puno ng banta na nag-iwan ng isang malalim na katanungan sa isip ni Mara. Nang muling bumalik ang katahimikan sa silid, nanatiling nakatayo si Mara sa harap ng pinto. Ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring tumataas at bumababa. Dahan-dahang lumapit si Tadeon at tumayo sa kanyang harapan, ngunit hindi ito lumampas sa hangganan ng kanyang paggalang. Tinitigan ni Tadeon ang mga nanginginig na balikat ni Mara, nakikita ang bigat ng laban na kasalukuyang pinagdaraanan ng babae. Gustuhin man niyang haplusin ang buhok nito o yakapin upang ibigay ang init ng kanyang katawan, mas pinili niyang manatiling isang matatag na pundasyon na magbibigay ng lakas sa malayo. Ang katahimikang namagitan sa kanila ay hindi na puno ng kaba, kundi ng isang uri ng pag-unawa na tanging mga pusong parehong may sugat lamang ang nakakaalam. Gayunpaman, ang mga huling salita ni Tarvin ay tila isang malamig na hangin na patuloy na umiikot sa isipan ni Mara. Ano ang tinutukoy ng asawa tungkol sa malaking perang paparating? Ang boses ni Tavion sa kabilang linya ng telepono ay tila isang mabilis na paghinga ng isang taong hinahabol ng sariling kamatayan. Ang bawat salita nito ay putol-putol, punong-puno ng takot at pagmamadali, na nagpahiwatig kay Mara na ang panganib ay hindi na lamang isang banta, kundi isang madilim na realidad. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Tadeon ang susi ng kanyang sasakyan at iginiya si Mara palabas ng ospital. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nababalot ng matinding tensyon habang binabaybay nila ang madidilim at makikipot na eskinita patungo sa tagong lokasyon ni Tavion. Ang tanging liwanag na tumatama sa mukha ni Mara ay ang pabago-bagong kulay ng mga ilaw sa kalsada na nagpapakita ng kanyang namumutlang pisngi at ang panginginig ng kanyang mga labi. Nang makarating sila sa tapat ng isang lumang gusali, nakita nila ang ilang mga lalaking may malalapad na balikat at nakasuot ng madidilim na jacket na umaaligid sa paligid. Sila ang mga tauhan ni Theriel,
ang mga asong tagapagbantay ng korupsyon na handang kumagat upang protektahan ang kanilang amo. Walang putok ng baril, walang sigawan, tanging ang dahan-dahang paggalaw ng mga anino at ang matatalas na sinag ng mga flashlight na gumuguhit sa dilim ang nagbigay ng isang nakapipigil hiningang suspense. Sa tulong ng kadiliman at ng kaalaman ni Tadeon, sa bawat sulok ng lugar, nagawa nilang makalusot patungo sa likurang bahagi ng gusali kung saan nagtatago si Thavion sa likod ng mga nagtataasang tumpok ng mga bakanting kahon. Ang hitsura ni Thavion ay isang larawan ng matinding paghihirap. Ang kanyang damit ay punit-punit at ang kanyang mga mata ay tila nawawala na sa katinuan dahil sa puyat at takot. Nang makita niya si Namara, isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang dibdib. Inabot niya ang isang maliit na bagay na gawa sa plastik at bakal. Isang flash drive na naglalaman ng lahat ng mga lihim na transaksyon at mga pekeng dokumentong magpapabagsak kina Tyriel at Tarvin. Ito na ang lahat, Miss Mara. 1 taon ko itong pinagtrabahuhan at itinago. Bahala na kayo rito, mahinang sabi ni Thavion bago siya tuluyang nagdesisyong lumisan at magtago sa probinsya upang iligtas ang kanyang sariling buhay. Sa mabilis na pagbalik ni Namara at Tadeon sa sasakyan, naramdaman nila ang presensya ng mga tauhan ni Tyriel na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Upang hindi mapansin, pinatay ni Tadeon ang lahat ng ilaw ng sasakyan at nanatili silang tahimik sa loob ng madilim na kotse. Ang bawat segundo ay tila 1 oras sa haba. Sa loob ng makipot na espasyo, naramdaman ni Mara ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib dahil sa labis na kaba. Ang amoy ng pabango ni Tadeon, na parang amoy ng kahoy at sariwang hangin, ay dahan-dahang pumasok sa kanyang mga pandama, nagbibigay ng isang uri ng kapanatagan sa gitna ng panganib. Dahil sa sobrang lapit ng kanilang mga katawan sa madilim na sasakyan, naramdaman ni Mara ang init na nagmumula kay Tadeon. Sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahang ipinatong ni Tadeon ang kanyang malaking kamay sa ibabaw ng nanginginig na mga kamay ni Mara na mahigpit na nakakapit sa flash drive. Ang hawak na yon ay hindi lamang upang magbigay ng init, kundi isang tahimik na pangako na hinding-hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa babaeng nasa kanyang tabi. Ipinikit ni Mara ang kanyang mga mata, hinahayaan ng sarili na pansamantalang malunod sa pakiramdam ng pagiging protektado. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Tarvin. Ang bawat hininga nila ay tila nagkakasundo sa isang ritmong puno ng emosyon at pagpapagaling. Nang sa wakas ay makalayo na sila sa panganib at makarating sa isang ligtas na lugar, binuksan ni Tadeon ang kanyang laptop. Isinaksak nila ang flash drive ng may halong pananabik at takot. Ang bawat paggalaw ng cursor sa screen ay sinusundan ng kanilang mga mata ng may matinding pag-asa. Ngunit ang kanilang kagalakan ay biglang napalitan ng isang malamig na katahimikan. Ang screen ng laptop ay nagpakita ng isang maliit na kahon na humihingi ng isang 12-digit na password upang mabuksan ang mga dokumento. Isang password na tila isang pader na humaharang sa kanilang huling hakbang patungo sa hustisya. Sa ilalim ng bawat folder, may isang pahiwatig na nakasulat, isang petsa at isang pangalan na tanging si Tarvin lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Ang katotohanan ay nasa kanilang mga kamay na, ngunit nananatili itong nakakandado sa isang lihim na tanging danayang taong sumira sa buhay ni Mara ang nakakaalam. Ginamit ni Mara ang isang lumang SIM card at isang hindi pamilyar na telepono upang simulan ang kanyang munting laro ng paghihiganti. Sa loob ng madilim na silid ng imbentaryo, dahan-dahan niyang itinipa ang bawat letra ng isang mensaheng maglalagay kay Tarvin sa gitna ng matinding takot. Nagpanggap siyang isang maniningil ng utang mula sa isang ilegal na kasino, nagbabantang puputulan ng daliri ang asawa kung hindi nito mababayaran ang lahat ng utang
sa loob ng 24 na oras. Alam ni Mara ang kahinaan ni Tharvin, isang duwag na nagtatago sa likod ng malalakas na salita. Ang mabilis na pagdating ng tugon mula kay Tharvin na punong-puno ng pagmamakaawa ay nagbigay kay Mara ng isang mapait na ngiti. Ang bitag ay nakahanda na. Dahil sa sobrang takot, tinawagan ni Tharvin si Theriel upang humingi ng tulong, ngunit tanging ang malamig na boses ng pagtanggi ang kanyang narinig. "Huwag mo akong idamay sa mga utang mo sa sugal, Tharvin. You're just a tool. Wala kang halaga sa akin kung magiging pabigat ka lang." Ang boses ni Theriel sa kabilang linya ay tila isang matalim na kutsilyo na pumuputol sa huling pag-asa ng lalaki. Sa sobrang desperasyon, kumaripas ng takbo si Tharvin patungo sa isang cybercafe sa kanto. Hindi alam na ang bawat hakbang niya ay sinusubaybayan ng mga tauhan ni Tadeyon. Sa loob ng maingay at mausok na computer shop, mabilis na itinipa ni Tharvin ang kanyang mga kredensyal sa isang lumang keyboard upang buksan ang kanyang secret cloud account. Nais niyang kuhanin ang mga resibo ng kanilang illegal na transaksyon ni Theriel bilang pambablackmail sa babae. Ngunit sa bawat pagpindot niya sa mga buton, ang bawat keystroke ay tahimik na nakukuha ng IT specialist ni Thadion na naka-install sa sistema. Sa loob ng opisina ni Thadion, pinapanood ni Mara ang bawat karakter na lumilitaw sa monitor. Isang 12-digit na password ang sa wakas ay nabuo. Ang petsa ng kamatayan ng kanyang sariling ama at ang pangalan ng paborito niyang kabayo sa karera. Isang password na sumisimbolo sa lahat ng bagay na mas pinahalagahan ni Tharvin kaysa sa sarili niyang anak. Nang sa wakas ay mabuksan ang mga dokumento sa flash drive, naramdaman ni Mara ang isang matinding ginhawa na tila isang mabigat na pader ang gumuho sa kanyang harapan. Ang lahat ng ebidensya, ang mga recording, ang mga pekeng pirma, at ang mga transaksyon ay nasa kanila na. Tiningnan ni Mara ang pilak na singsing sa kanyang kaliwang kamay. Hindi ito ginto, kasing mura at kasing peke ng mga pangako ni Tharvin noon. Dahan-dahan niyang hinugot ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang bawat paggalaw ay tila pagputol sa isang tanika lang, matagal nang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Tinitigan niya ito ng huling sandali bago ito binitawan sa ibabaw ng basurahan. Isang matunog na pagtama ng bakal sa ilalim ng lata ang naging huling paalam ni Mara sa isang buhay na puno ng pang-aapi. Isang eleganteng itim na sobre ang nakapatong sa kanyang mesa nang bumalik siya mula sa maikling sandali ng pag-iisa. Isa itong imbitasyon para sa Grand Charity Gala ng Cross Corporation na gaganapin bukas ng gabi. Ang pangalan ni Theriel ang nakasulat bilang punong abala. Sa tabi ng imbitasyon, may isang nakabukas na email sa computer na naharang ng IT specialist ni Tadeyon. Isang lihim na mensahe mula kay Theriel patungo sa kanyang mga tauhan. Ang plano nilang i-frame up si Mara bilang magnanakaw ng pondo ng kumpanya sa mismong gabi ng gala. Ang bawat salita sa email ay tila isang demonyong ngiti na naghihintay sa dilim. Ang gabi ng kawanggawa na dapat ay para sa pagtulong sa mahihirap ay magiging isang arena para sa huling labanan ng katotohanan at kasinungalingan. Sa loob ng malawak na opisina ni Tadeyon, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana. Nakatayo si Tadeyon malapit sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang uri ng lungkot na tila matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang matigas na panlabas. Sa kauna-unahang pagkakataon, binuksan niya ang kanyang puso kay Mara. Isinalaysay niya ang masakit na alaala ng kanyang ina na pumanaw hindi dahil sa kawalan ng lunas, kundi dahil sa kawalan ng katarungan. Ang pondong inilaan para sa makinaryang magliligtas sana sa buhay nito ay ninakaw ng mga tiwaling opisyal ng ospital, isang pangyayaring nag-iwan ng malalim na peklat sa kanyang kaluluwa at naging dahilan ng kanyang matinding puot
sa anumang uri ng katiwalian. Nakinig si Mara nang may malalim na pag-unawa. Ang bawat salita ni Tadion ay tila mga hibla ng sinulid na nagdurugtong sa kanilang dalawang magkaibang mundo. Naramdaman ni Mara na hindi lamang siya ang may bitbit na mabigat na krus. Pareho silang mga biktima ng kasakiman ng iba at pareho silang lumalaban upang hindi tuluyang lamunin ng dilim. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahang lumapit si Mara at tumayo sa tabi ni Tadion. Hindi siya nagsalita ng mabulaklak na pangako, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang iparamdam sa lalaki na nauunawaan niya ang bawat patak ng kanyang pighati. Ang ugnayang namamagitan sa kanila ay hindi na lamang tungkol sa trabaho, kundi isang tahimik at malalim na koneksyon ng dalawang pusong nagpapagaling sa isa't isa. "You don't have to face them alone, Mara," mahinang sabi ni Tadion habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ni Tadion ang isang malaking kahon na nakapatong sa mahabang sopa. Sa loob nito ay isang eleganteng itim na gown na gawa sa pinakamahal na sutla. Nang hawakan ito ni Mara, naramdaman niya ang lambot ng tela na tila dumadaloy sa kanyang mga daliri. Sinabi ni Tadion na ang damit na ito ay hindi isang regalo ng luho, kundi isang baluti para sa isang mandirigma. Bukas, sa gabi ng gala, hindi siya haharap bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng may kapangyarihang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang paraan ng pagtingin ni Tadion kay Mara ay puno ng paggalang at isang uri ng paghanga na nagpabilis sa tibok ng puso ng babae. Isinuot ni Mara ang gown at humarap sa malaking salamin ng silid. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang kawawang ina na basang-basa sa ulan sa tondo. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon, at ang itim na tela ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng awtoridad na hindi niya kailanman inakalang maaari niyang taglayin. Lumapit si Tadion mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan nitong inayos ang bahagi ng kwelyo ng damit na bahagyang nakatiklop. Ang init ng kanyang mga daliri na sandaling dumampi sa balat ng leeg ni Mara ay nag-iwan ng isang nakapapasong pakiramdam. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa salamin, nagpapalitan ng isang pangakong walang sino mang maiiwan sa darating na laban. Ang sandaling iyon ng katahimikan at kapanatagan ay biglang nawasak nang ang telepono sa ibabaw ng mesa ay maglabas ng isang maliwanag na ilaw. Ang panginginig ng gadget sa ibabaw ng kahoy ay tila isang babala na nagpabagsak sa lahat ng kanilang plano. Mabilis itong sinagot ni Mara, at ang boses ng doktor mula sa kabilang linya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Bumagsak ang heart rate ni Talin nang hindi inaasahan. Ang bata ay kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon at kailangan ng isagawa ang operasyon sa loob ng susunod na 24 na oras. Kung hindi ito maisasagawa, maaaring tuluyan ng huminto ang pagtibok ng maliit nitong puso. Nabitawan ni Mara ang dulo ng kanyang gown habang ang kanyang mga tuhod ay muling nanginginig. Ang bawat segundo na lumilipas sa orasan sa pader ay tila isang tunog ng bombang bibilang bago ang pagsabog. Ang oras ay hindi na lamang isang numero, kundi isang kaaway na kailangan nilang talunin. Kung nais niyang maisalba ang kanyang anak, kailangang magtagumpay ang kanilang plano sa gala bukas upang makuha ang hustisya at ang pondong kailangan para sa operasyon. Ngunit sa kalagayan ni Talin ngayon, ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay kung kakayanin pa ba ng mahinang puso ng bata na maghintay ng isa pang araw bago muling makakita ng liwanag. Nakaluhod si Mara sa tabi ng kama ni Talin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit at malamig na kamay ng kanyang anak. Sa loob ng tahimik na kwarto ng ospital, ang tanging nagbibigay ng ingay ay ang ritmikong pagguhit ng liwanag sa monitor ng puso. Isang tila mabilis na tibok na nagpapatunay na patuloy pang lumalaban ang bata sa gitna ng kanyang panghihina. Sinimulan ni Mara ang isang mahina at paos na paghele
Isang lumang kanta na palagi niyang inaawit tuwing gabi sa tondo upang patulugin ang anak. Ang bawat nota ay may kasamang pait at pagsusumamo habang ang kanyang mga luha ay tahimik na pumapatak sa malinis na kumot ng ospital. Ang kanyang nangiti ay pilit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng sakripisyo na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Isang huling gabi ng paghihintay, isang huling gabi ng pagtitiis bago ang lahat ay magbago. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng kanyang madilim na opisina, si Tadeon ay hindi rin mapakali. Ang bawat dokumento, ang bawat legal na papeles, at ang mga ebidensyang nakalap nila ay maingat niyang inayos sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang bawat pirma at bawat selyo ay tila mga armas na kanyang hinahasa para sa laban ni Mara. Ang kanyang pagmamalasakit ay hindi lamang para sa katarungan ng kumpanya, kundi para sa kaligtasan ng mag-inang nagpabago sa takbo ng kanyang malamig na puso. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa orasan sa pader. Binibilang ang bawat paggalaw ng kamay nito patungo sa oras ng paghuhukom. Samantala, sa loob ng isang mamahaling restaurant, nagdiriwang sina Doña Trifona at Tiriel. Ang pagtama ng kanilang mga kristal na baso na puno ng mamahaling alak ay tila isang nakakabinging kagalakan ng mga taong walang konsensya. Ipinapakita ni Trifona ang isang bagong biling kwintas na may malalaking hiyas. Isang karangyaang binili gamit ang perang ninakaw ni Tarvin mula sa pondo ng kawanggawa. Ang kanilang mga tawa ay puno ng kayabangan. Nagpaplano kung paano tuluyang dudurugin si Mara sa harap ng maraming tao bukas. Para sa kanila, ang gabi ng gala ay simula ng kanilang tagumpay. Hindi nila alam na ang bawat hiyas na suot nila ay tila mga tanikalang unti-unti nang humihigpit sa kanilang sariling mga leeg. Bago tuluyang lumisan si Mara patungo sa gala, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa ospital. Si Aling Rosa, ang matandang tindera na kumalinga sa kanila, ay pumasok ng may dahan-dahang hakbang. May dala siyang isang lumang garapon na puno ng mga barya at lukot na perang papel. Mara anak, kunin mo ito. Hindi ito kalakihan, pero ito ang naipon ko mula sa pagtitinda. Gamitin mo ito para sa gamot ni Thalin, mahinang sabi ng matanda habang iniabot ang garapon na may nanginginig na kamay. Tinanggap ito ni Mara nang may labis na emosyon. Ang bawat barya sa loob ng garapon ay tila mas mabigat at mas mahalaga kaysa sa lahat ng alahas ni Doña Trifona. Ito ang tunay na bayanihan, ang pagmamahal na nanggagaling sa mga taong wala ring labis, ngunit may pusong handang magbigay. Ang simpleng kilos na ito ay nagbigay kay Mara ng huling piraso ng lakas na kailangan niya upang harapin ang mga demonyo ng kanyang nakaraan. Tumayo si Mara mula sa tabi ng kama ni Thalin. Ang kanyang itim na gown ay tila isang baluti na bumabalot sa kanyang determinasyon. Maingat niyang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ng anak, isang halik na puno ng pangako na pagbalik niya ay tapos na ang lahat ng kanilang paghihirap. Ang kanyang bawat hakbang palabas ng kwarto ay may kasamang bigat ng katarungan. Ang orasan sa pasilyo ay tila tumitigil sa bawat paggalaw ng kanyang mga paa. Ang gabi ay malamig, ngunit ang apoy sa loob ng kanyang dibdib ay sapat na upang tunawin ang anumang yelo ng takot. Nang makarating siya sa pasilyo patungo sa grand ballroom ng kumpanya, ang liwanag ng mga chandelier ay tila sumisilaw sa kanyang paningin. Ngunit bago pa man siya makapasok sa loob, isang pamilyar na bulto ang humarang sa kanyang daraanan. Si Tarvin, na may suot na pormal na kasuotan, ngunit may mga matang puno ng masamang balak, ay nakatayo sa kanyang harapan. May hawak siyang baso ng alak at isang nangiti na tila nanggagaling sa hukay. Ang paglagitik ng kristal na baso sa kanyang mga daliri ay tila isang huling babala sa paparating na giyera. Tumingin si Tarvin kay Mara mula ulo hanggang paa.
Tila tinitimbang kung hanggang saan ang kayang gawin ng babaeng dati niyang inalipusta. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa gitna ng marangyang pasilyo, ang unang kabanata ng kanilang huling pagtutuos ay pormal nang nagsimula. Humarang si Tharvin sa daraanan ni Mara. Ang kanyang katawan ay tila isang pader ng pagmamalaki at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng pasilyo. Ang bawat paghinga niya ay may amoy ng alak at ang kanyang nangiti ay puno ng pang-aasar. Tila ba itinitimbang niya ang halaga ng suot na gown ni Mara. Mahigpit niyang hinawakan ng braso ng babae, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa malambot na tela ng itim na sutla. Akala mo ba, sa pagsusuot mo ng ganitong damit ay magiging kauri ka na namin, Mara? Umuwi ka na sa ospital at bantayan ang naghihingalumong anak bago pa kita hiyain sa harap ng lahat ng taong ito. Hindi ka nababagay dito. You are just a maid in a fancy dress. Bulong ni Tharvin na may halong pagbabanta. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong sa dilim. Huminga ng malalim si Mara, nadarama ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang tindig. Tiningnan niya ang kamay ni Tharvin na nakahawak sa kanya, tila ba tinitingnan niya ang isang maruming mantsa sa kanyang malinis na kasuotan. Dahan-dahan niyang inalis ang braso mula sa pagkakahawak ng lalaki, isang kilos na puno ng kadakilaan at pagtanggi. Huwag mong dungisan ang aking braso ng iyong mga kamay, Tharvin. Ang dumi na nakakabit sa iyo ay hindi na mabubura ng anumang alak o mamahaling pabango. Pumasok ako rito hindi upang makipag-ugnayan sa iyo, kundi upang tapusin ang sinimulan niyo. Malamig na tugon ni Mara. Tumalikod siya at naglakad papasok sa ballroom, iniwan ang asawang nakatayo roon na may mukhang puno ng pagkagulat at lumalagablab na galit. Sa loob ng Grand Ballroom, ang bawat sulok ay puno ng marangyang palamuti na tila nanggagaling sa isang panaginip. Ngunit para kay Mara, ito ay isang lugar ng matinding pagkukunwari. Ang tunog ng mga instrumentong pangmusika ay malumanay na dumadaloy sa hangin, habang ang mga tao ay nagpapalitan ng mga peking na panangiti at mabulaklak na salita. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Tyriel. Ang kanyang gown ay kumikislap sa ilalim ng mga chandelier. Nagsimula siyang magsalita sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na emosyon habang ikinukwento kung gaano kahalaga sa kanya ang bawat buhay ng bata na natutulungan ng kanilang kawanggawa. Ang bawat salita niya tungkol sa pag-ibig at sakripisyo ay tila mga insulto sa bawat inang tunay na nagdurusa sa labas ng mundong iyon. Sa kabilang bahagi ng silid, sa isang mesa na puno ng mga pilak na kagamitan, nakaupo si Doña Trifona. Pinalilibutan siya ng mga mayayamang matrona na tila hangang-hanga sa kanyang mga kwento. Nagyayabang siya tungkol sa tagumpay ng kanyang anak at kung gaano sila kabait sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang kanyang mga tawa ay malakas at puno ng kaplastikan. Tila ba nakalimutan na niya ang gabi kung kailan niya itinapon ang sariling apo sa gitna ng unos. Ang kanyang mga hiyas ay nagniningning, ngunit sa likod ng bawat kislap ay ang luha at dugo ng mga taong ninakawan nila. Habang nagpapatuloy ang seremonya, ang bawat sandali ay tila bumibigat para kay Mara. Nakatayo siya sa isang sulok, pinagmamasdan ang mga ahas na ito na sumasayaw sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa entablado, naghihintay ng tamang pagkakataon. Alam niyang sa bawat pagpuri ni Tyriel sa kanyang sarili, lalong lumalalim ang hukay na kanilang pinaghahandaan. Ang katahimikan ni Mara ay tila isang kalmado bago ang pagputok ng isang malakas na bagyo. Ang huling bahagi ng plano ay nagsimula nang biglang tawagin ni Tyriel ang pangalan ni Mara sa harap ng mikropono. Nais ko ring tawagin ang isa sa ating mga masisipag na empleyado, si Tamara Sorrento, upang bigyan ng parangal dahil sa kanyang katapatan. Sabi ni Tyriel na may isang mapanirang nanggiti. Ang lahat ng mga mata sa ballroom ay sabay-sabay na lumingon kay Mara.
Ang katahimikan na bumalot sa silid ay tila isang bitag na unti-unti nang nagsasara. Habang naglalakad si Mara patungo sa entablado, nadarama niya ang bawat matalas na tingin ng kanyang mga kaaway. Alam niyang ito na ang simula ng planong i-frame up siya, ang sandali kung saan akala ni Theriel ay tuluyan na niyang matatapos ang laban. Ang bawat hakbang ni Mara ay may kasamang bigat ng katarungan, habang ang mikropono sa gitna ng entablado ay naghihintay na maging boses ng kanyang katotohanan. Tumayo si Mara sa harap ng mikropono, ang kanyang itim na gown ay tila isang baluti na nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ng ballroom. Sa halip na magmukhang biktima ng planong pag-frame up ni Theriel, ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Theriel na noon ay may mapanirang ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Sa pag-aakalang ito na ang huling sandali ni Mara sa kumpanya. Ngunit ang unang pangungusap ni Mara ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. Nais ko lang magkwento tungkol sa isang batang may sakit sa puso at tungkol sa isang halimaw na nagtago sa likod ng mga mabulaklak na salita ng donasyon. Simula ni Mara, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, ang higanteng LED screen sa likuran niya ay biglang umilaw nang hindi inaasahan. Hindi ito nagpakita ng mga larawan ng kawanggawa, kundi ng mga malilinaw na kopya ng mga pekeng withdrawal slips at mga dokumentong nagpapakita ng ilegal na paglipat ng pondo patungo sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Tharvin. Ang mga pirma ni Theriel at Tharvin ay tila mga madidilim na marka ng pagtataksil na nakasilad sa harap ng lahat ng mga bisita. Ang bawat tao sa ballroom ay tila naging mga rebulto dahil sa matinding pagkagulat. Ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumakas, na tila isang dambuhalang alon ng paghatol. Upang lalong selyuhan ang katotohanan, ang mga speaker sa buong silid ay naglabas ng isang malinaw na audio recording. Ang boses ni Tharvin na nang-blackmail kay Theriel tungkol sa ninakaw nilang pera ay narinig ng lahat. Bawat mura at bawat tawa ng mga magnanakaw ay tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nawalan ng kontrol si Theriel. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kaplastikan ay naging isang larawan ng matinding galit at takot. Sinubukan niyang lumapit sa laptop upang sirain ang ebidensya, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation na nakastandby sa likuran ay mabilis na lumapit at pinigilan ang kanyang mga kamay. Nakita ni Mara si Tharvin sa gilid ng entablado, pilit na sumisiksik sa karamihan upang tumakas. Ngunit ang kanyang bawat hakbang ay sinalubong ng mga awtoridad na may bitbit na mga posas na kumikislap sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang kaduwagan ay naging malinaw sa mata ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinis na pagsigaw ang nagmula sa VIP table. Si Doña Trifona, na noon ay tila isang baliw na nawalan ng katinuan, ay tumakbo patungo sa entablado at lumuhod sa paanan ni Mara. Ang kanyang mga hiyas ay nanginginig habang pilit niyang ginagamit ang kanyang paboritong sandata, ang gaslighting. Mara, anak ko, huwag mong gawin ito sa amin. Isipin mo ang utang na loob mo. Pinakain ka namin, binihisan ka namin. Huwag mong hayaang mabulok ang asawa mo sa kulungan. Ang mga luha ni Trifona ay tila mga lason na pilit na dumidikit sa gown ni Mara. Tumingin si Mara ng diretso sa biyen ng dati niyang kinatatakutan. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagkamuhi at kapayapaan ang naroon. Dahan-dahan niyang hinila ang laylayan ng kanyang itim na gown mula sa maduming kamay ng matanda. Wala akong utang sa mga magnanakaw, Doña Trifona. Ang tanging utang ko ay sa aking anak na muntik niyo nang patayin para sa inyong luho. Tapos na ang panahon ng inyong pang-aapi. Malamig na sabi ni Mara. Ang kanyang boses ay tila isang huling hatol na nagpatahimik sa matanda.
Ang pagbagsak ng mga maskara ni Nathiriel, Tarvin at Trifona ay tila isang matamis na tagumpay para sa katarungan, isang paglilinis sa mga duming matagal nang bumabalot sa buhay ni Mara. Ang bawat bisita sa ballroom ay naging saksi sa pagguho ng isang huwad na imperyo ng kasalanan. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Mara ang isang mabilis na paglapit ni Tadeon mula sa likuran. Ang mukha ni Tadeon ay hindi nagpapakita ng kagalakan, kundi ng isang matinding tensyon. Hawak-hawak niya ang kanyang telepono na tila isang mabigat na pasanin. Lumapit siya kay Mara at hinawakan ang braso nito ng mahigpit upang bigyan ng suporta. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa isang madilim na gabi nang sabihin niya ang mga salitang nagpabagsak sa buong pagkatao ni Mara. Mara, ang ospital. Nag-cardiac arrest si Talin. Kailangan nating makarating doon ngayon din. Ang bawat salita ni Tadeon ay tila isang malamig na kutsilyong sumaksak sa puso ni Mara. Ang kagalakan ng katarungan ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakapapasong takot na tila mas masakit pa kaysa sa lahat ng pangaaping dinanas niya. Ang tunog ng ambulansya na naghihintay sa labas ng gusali ay tila isang tawag mula sa kabilang buhay na nagpabilis sa kanyang pagtakbo palabas ng marangyang ballroom. Iniiwan ang lahat ng tagumpay para sa isang huling laban para sa hininga ng kanyang anak. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Tadeon ay tila isang karera laban sa tadhana. Sa loob ng kotse, nakayuko si Mara habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang gown. Ang itim na tela na kanina lamang ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapaalala sa kanya na sa gitna ng kanyang pakikipaglaban para sa katarungan, muntik na niyang makalimutan ang pinakamahalagang hininga sa kanyang buhay. Walang imik si Tadeon habang mabilis na binabaybay ang kalsada, ngunit ang kanyang isang kamay ay nananatiling nakapatong sa balikat ni Mara, nagbibigay ng isang uri ng lakas na hindi kayang pantayan ng anumang salita. Nang makarating sila sa ospital, ang puting liwanag ng pasilyo ay tila sumisilaw sa paningin ni Mara. Tumakbo siya patungo sa operating room. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng desperasyon. Doon, sinalubong sila ng mga nurse na mabilis na naglalakad. Dala ang mga gamit na kailangan para sa isang huling pagtatangka na isalba ang bata. Ang pondo na nakuha mula sa kumpanya ay formal nang nai-release. At ang pangalan ni Mara ay malinis na sa lahat ng paratang. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang halaga kung hindi na muling magbubukas ang mga mata ni Talin. Sa loob ng mahabang oras ng paghihintay, ang katahimikan sa labas ng operating room ay tila isang dambuhalang halimaw na kumakain sa pag-asa ni Mara. Hindi na niya kayang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanlambot at dahan-dahan siyang napaupo sa malamig at malinis na sahig ng ospital. Doon, sa gitna ng pasilyo, tuluyan ng bumigay ang kanyang matatag na panlabas. Humagulgol siya ng walang tigil. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghikbi na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang sugatang puso. Ang lahat ng hirap, lahat ng pangaapi, at ang takot na mawalan ng anak ay sabay-sabay na bumuhos sa kanyang mga luha. Hindi na inalintana ni Tadeon ang dumi sa sahig o ang kanyang mamahaling formal na kasuotan. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ni Mara, hinayaang ang kanyang sarili na bumaba sa antas ng pighati ng babae. Hinapit niya si Mara sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga braso ay nagsilbing isang matibay na kuta na pumoprotekta sa babae mula sa kalupitan ng mundo. Hinayaan niyang mabasa ng luha ni Mara ang kanyang suit, naging isang pader na masasandalan at isang kanlungan sa gitna ng unos. Walang malalaking deklarasyon, walang mabulaklak na salita, taming ang init ng kanyang katawan at ang ritmikong pagtapik sa likod ni Mara ang nagbigay ng mensaheng hindi siya mag-iisa, anuman ang maging resulta.
Pagkalipas ng ilang oras na tila isang kawalang hanggan, bumukas ang mabigat na pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding pagkapagod. Ngunit may isang uri ng liwanag sa kanyang mga mata. Dahan-dahang tumayo si Mara sa tulong ni Tadeon. Ang kanyang paghinga ay tila nakabinbin sa hangin habang naghihintay ng hatol. Nang tumango ang doktor at ngumiti ng tipid, ang mga salitang ang operasyon ay naging matagumpay ay tila isang himig mula sa langit na bumuhay sa namamatay na kaluluwa ni Mara. Ang bata ay ligtas na at ang kanyang maliit na puso ay muli nang tumitibok ng may bagong lakas. Muling napaiyak si Mara, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay puno ng kagalakan at labis na pasasalamat. Tumingala siya sa kisame ng ospital, pikit matang nagpapasalamat sa isang himalang hindi niya inakalang darating pa. Sa gitna ng kanyang emosyon, naramdaman niya ang kamay ni Tadeon na humawak sa kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagkabit-kabit ng mahigpit, isang ugnayang itinayo sa gitna ng sakit at ngayon ay pinagtibay ng pag-asa. Nang payagan siya ng pumasok sa recovery room, naupo si Mara sa tabi ng kama ni Tallene. Pinanood niya ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng anak sa ilalim ng puting kumot. Ang ritmikong tunog mula sa heart monitor, ang bawat banayad na pagguhit ng liwanag sa screen ay tila naging pinakamagandang musika sa buong mundo para kay Mara. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay hindi na nakakatakot, kundi puno ng isang mapayapang pangako ng bukas. Sa dahan-dahang pagpikit ng kanyang sariling mga mata, dahil sa labis na pagkapagod, alam ni Mara na ang dilim ay tuluyan ng lumipas at ang unang sinag ng bukang liwayway ay handa ng sumikat para sa kanilang bagong simula. 1 taon na ang lumipas mula nang ang marahas na bagyo sa Tondo ay tila lulunod sa buong pagkatao ni Mara. Ngunit ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam ng ganap na paghilom. Sa gitna ng isang luntiang parke, pinapanood ni Mara ang kanyang anak na si Tallene na masayang tumatakbo sa damuhan. Ang bawat hakbang ng bata ay puno ng sigla. Ang kanyang malusog na pangangatawan ay isang buhay na patotoo sa himalang naganap sa loob ng operating room noong gabing iyon. Wala na ang maputlang kulay ng mga labi ni Tallene, napalitan na ito ng isang masayang pamumula na tila isang rosas na bagong bukadkad. Ang ritmikong tunog ng paghinga ng bata ay hindi na kinakailangan ng anumang makina, kundi nanggagaling na sa sarili nitong malakas na puso. Sa kabilang panig ng lungsod, malayo sa katahimikan ng parke, ang katarungan ay dahan-dahan ding naniningil. Sa loob ng malamig at masikip na rehas ng bakal, ang mga mukha ni na Tharvin at Tyriel ay tila naging mga larawan ng matinding paghihirap at pagsisisi. Ang kanilang mga kasalanan ay hindi lamang nagdala sa kanila sa pitan, kundi nag-alis din sa kanila ng anumang uri ng dignidad sa mata ng lipunan. Si Doña Trifona naman ay nananatili sa isang tagping barong-barong sa isang sulok ng syudad. Iniiwasan ng bawat kapitbahay na dati ay kanyang ninanaisan na hangaan siya. Ang hiya na matagal niyang pinoprotektahan ay naging isang madilim na aninong sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Wala nang nakikinig sa kanyang mga mabulaklak na salita at ang kanyang mga mamahaling hiyas ay matagal na ring naisangla para sa isang pirasong tinapay. Para kay Mara, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa kasamaang ginawa sa kanya. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa mga taon ng pagiging mahina at kamatsiyo, at pinatawad niya ang sakit na dulot ng kanyang nakaraan upang hindi na ito maging lason sa kanyang hinaharap. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang puso ni Ina Foundation ay naging isang kanlungan para sa mga inang nakaranas din ng pang-aapi at may mga anak na may karamdaman. Hindi na siya ang babaeng kailangan ng tagasagip, kundi siya na mismo ang naging liwanag para sa mga taong nasa dilim. Ang bawat tagumpay ng pundasyon ay tila isang matamis na awit ng katarungan
para sa bawat barya ni Aling Rosa na naging pundasyon ng kanyang muling pagbangon. "You look peaceful today, Mara," mahinang sabi ni Tadion habang lumalapit at tumatayo sa kanyang tabi. Wala itong dalang anumang formalidad, kundi isang simpleng t-shirt at pantalon na tila ba handa na ring maging bahagi ng isang ordinaryo ngunit masayang pamilya. Hindi sumagot si Mara, sa halip ay ngumiti lamang siya at tumingin sa malaw. Dahan-dahang ipinasok ni Tadion ang kanyang mga daliri sa mga puwang ng daliri ni Mara, isang ugnayang hindi na kailangan ng anumang mabulaklak na deklarasyon. Ang init ng palad ni Tadion ay tila isang tahimik na pangako na sa bawat hakbang na tatahakin ni Mara, hindi na siya muling mag-isa. Ang kanilang pag-ibig ay isang mabagal at malalim na pagpapagaling, isang relasyong itinayo sa respeto at tunay na pagkakakilanlan sa gitna ng bawat sugat. Isinandal ni Mara ang kanyang ulo sa balikat ni Tadion habang pinagmamasdan nila si Taline na humabol sa isang makulay na paru-paro sa ilalim ng ginintuang sinag ng araw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mara ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang isang babae ay maaaring itulak sa pinakamalalim na putikan at hiyain ng mundong kanyang kinalakihan, ngunit hinding-hindi kailanman mapipigilan ang isang inang maging isang nagniningning na liwanag para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at ang natira ay ang isang matibay na pusong natutong magmahal muli ng walang takot. Sa ilalim ng isang langit na sa wakas ay puno na ng kapayapaan at pag-asa.